pagkasuklam, pinagtatawanan, post dito, comment doon, mga sigaw at reaksyon, mga saloobin at damdamin ng ating mga kababayan pagkatapos tumaob sa tatlong pinakamahalagang laro, ang Gilas Pilipinas, nang pulbusin tayo ng Dominican Republic, Angola at Italy. Kaya ang social media ngayon ay piyestang-piyesta ng pangungutya at paninisi. Ito ang kalagayan ngayon ng ating pambansang kupunan sa FIBA World Cup. Dahil ni isang panalo, hindi man lang tayo nakadila at nakalanghap, na kahit sa loob ng ating bansa at bakuran mismo ginanap ang laban, ay pagkadismaya at pait ng pagkatalo ang ating pinagsaluhan. Welcome back sa ating channel mga ka-Inspirer, at kung hindi ka pa nakasubscribe at kung bago ka pa lang dito, ay papindot po sana ang notification bell at subscribe button. Pa-like at share na rin, maraming salamat po. Unang laban versus Dominican ay malaki ang posibilidad na kaya nating magipagsagupaan at sumabay sa laban dahil ang score o talaan ay parang siso dahil sa palitan ng kalamangan. Pero ang mga nakapuna ay patuloy na ipinagsisigawan na sa 12 nating manlalaro ay halos uminit lang ang mga puwet sa mga bangko. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw na kulang sa tiwala ang tagamando ng ating mga bataan, dahil ang pagkawala daw ni Clarkson sa laban ang naging dahilan kung bakit tayo natalo sa taga-Dominican. Pero mukhang nakalimutan yata ni Coach na ang basketball ay binubuo ng isang kupunan, at ang kanyang mindset na ang kawalan ng isa, yun na ang magiging dahilan at katapusan. Isang matibay na patunay na masyado tayong sumasandal sa mga branded at imported na mga manlalaro, na pag dumating ang oras na mawawala na sila sa kalagitnaan ng laro, ay parang yun na rin ang wakas para umayaw at sumuko. Sa bagay, bilin pala ni Coach na hindi naman pala dapat tayong manalo sa bawat laro. Basta may nag-gain na tayong learning experience, okay na yon at pwede nang sumuko. Kaya ang tagumpay ng ating bansa ay parang sabaw ng pusit na sobrang labo. Kaya hindi kataka-taka kung bakit nilampaso lang tayo ng Angola. Kulang na nga tayo sa bilis at sipag, sobrang labo pa ng mga play at sistema. Kaya paano nga ba naman malalabanan ang lakas at laki ng mga Angolian kung hindi naman alam ang tamang adjustment para makasabay sa laban? Pero okay lang daw, sabi uli ni Coach, dahil Italy na lang daw ang dapat talunin. Pero iyon ay pananaginip ng gising dahil ang pangarap na iyon ay parang suntok sa hangin. Kaya tumpak ang sinabi ni Coach Tab Baldwin na imatured pa ang mga Pilipino sa larangan ng coaching. Kaya sana ay mamulat na rin ang iba at yakapin na lang sana ang katotohanan na ang ating coaching ability ay talagang hilaw at hindi sasapat upang ang Gilas Pilipinas ay mahila paangat. Kailangan natin ang mga bisig at kalamnan na punong-puno ng husay at taktika upang dumaloy ang totoo at magandang sistema sa mga ugat ng ating mga atleta. Dahil kung patuloy lang tayong magbubulag-bulagan sa katotohanan at kung ganon at ganon pa rin ang magiging sistema at kalakaran, ay kangkungan pa rin ang ating magiging tahanan kung FIBA World Cup ang pag-uusapan. Dahil hindi sasapat kung puro learning experience na lang ang bukang bibig at mga dahilan. Dahil hindi naman amateur na liga ang ating sinasalihan. Karangalan ng ating bansa sa international o world competition ang daladala at nakasalalay. Kaya ang totoong solusyon ay tagapayo at tagasanay na subok, bihasa at mahusay. Ito po ang Inspire and Sports PH, kwentong basketball ang hatid na nag-iiwan na minsan kailangan din nating bumitaw dahil merong nag-aantay na karapat-dapat na sa atin ay magpapasaya at hihila para umangat. Dahil kung hindi pabor sa iyo ang sitwasyon at kapalaran, lalong-lalo na ang karamihan, matuto sana tayong magpaubaya at ibigay sa yaong may alam at may kakayahan.